sa ating Sunday School. Ready na ba kayo para pupurihan at sayuan ng ating Panginoon? Kung ready na kayo, let's sing and dance! We've got good news to celebrate. Jesus makes every day special. This is the day that the Lord has made. Yeah, I will rejoice and be glad in it. me too. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. God so loved the world that He sent us His only Son. That makes me want to celebrate. Yeah! Hooray for God's love! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate! Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Matthew chapter 5 verse 7. God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy. Matthew chapter 5 verse 7. Hello mga kids, isang mapagpalang umaga. Ang ating memory verse ngayong araw na ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 5 verse 7. Sabi dito, God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy. Sa Tagalog, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Si Saul ay patuloy na nagsiselos kay David. Hinabol niya ito at sinubukang patayin. Si David ay nagtayo ng sarili niya mga hakbo na maaaring lumaban kay Saul, ngunit hindi niya ginawa. Iginalang niya si Saul bilang hari. Nagtiwala si David sa Panginoon na malaman kung kailan siya magiging hari. Minsan, dumating si David sa kampo ni Saul at nagsumpong ang natutulog si Saul. Tahimik niya kinuha ang sibat at banga ng tubig ni Saul upang patunayan kay Saul kung gaano siya nakalapit dito. Matapos maglakad ng malayo, tinawag ni David si Saul at sinabi ni David sa kanya na maaari niyang patayin si Saul, ngunit pinili niyang magpakita ng awa. Ang ibig sabihin ng awa ay magpakita ng kabaitan kahit na mayroon tayong kapangyarihan o pagkakataon na sakta ng isang tao. Sa kwento ngayong araw na ito, nakita natin si David ay nagpakita ng awa kay Saul. May dahilan si David para saktan niya si Saul dahil nais nito na patayin si David. Ngunit nanaig ang awa ni David para kay Saul at nagpakita siya ng kabutihan dito. Sa halip na gumanti ay pagpapakumbabang ipinagkatiwala ni David ang kanyang mga laban at kaaway sa katarungan ng Diyos. Ganoon din ang ginawa ni Jesus sa krus. Hindi naghiganti si Jesus sa mga taong nagpahirap at hindi kumilala sa Kanya. Sa halip ay namatay siya para sa kanila, para sa iyo, para sa ating lahat.